Maaga kami umalis ni Bebo tsaka ni Ditche para pumunta dito sa Baliwag University. Mga nakaraang vlog ko nasabi ko sa inyo na graduate na si Ditche. Kaya ngayong araw naghanap kami ng school na pag-e-enrollan niya. Monday ngayon at expected namin na maraming tao. Pero buti na lang nung pagdating namin dito wala masyadong nag-e-enroll. Pinagpasapasahan nga kami kasi mali-mali din yung una naming pinapasukan ng mga rooms. Dito muna nga kami pinapunta sa may admission office. Binigyan ng papel si Ditche pero dahil sa dami niyang fill upan tinulungan ko na siya. Buti na lang din talaga maaga kaming nagpunta kasi kung hindi aabutin kami ng siyam-siyam dito. Na-fila pa na tapasan na namin lahat ng requirements na Ditche nagbayad na kami ni Bebo. Natandaan ko nung college ako dito ko talaga ginusto mag-aral. Kaya lang medyo mahirap pa talaga yung buhay noon. Kaya sobrang saya ko kasi si Ditche dito siya makakapag-aral. Naway mapagtapos ko siya. Pagkatapos nga naming mag-enroll nagkaayaan na kami kumain kasi hindi pa rin kami nagbe-breakfast at lunch. Kung saan na lang may malapit na kainan dito sa Baliwag University doon na lang kami kumain. Dito nga kami kumain sa Amelitos. Fast forward, nandito na agad kami sa Unitab kasi wala nang nag-video habang kumakain dahil gutom na kaming tatlo. Kailangan kasi namin bumili ng bag dito dahil nagpapabili si tatay. Pero dahil nandito na kami, meron kasi kami hinahanap na wardrobe ni Bebo. Kaya nagtanong na din kami baka meron sila para hindi na kami umorder sa Shopee. Tinulungan naman kami ni ate kaya lang hindi pala ito yung hinahanap namin ni Bebo. Yung trip kasi namin yung parang hangiran lang. Sobrang convenient pala mamili dito sa Unitap. Tapos napansin ko din lahat ng gamit nila dito organized. Pero dahil wala nga sa baba yung hinahanap namin ni Bebo, umakyat kami sa taas para magtingin na ng bags. Sabi sobrang lawak din pala ng taas nito. Hinaganda pa nga dito pag namimili ka hindi masyadong crowded. Plus ang mumura pa parang nasa Divisoria Mall ka lang talaga. Yung bag lang naman yung hinahanap namin dito kaya nung nakahanap na kami nagsialis na din kami. In fairness nag-enjoy ako mamili dito kasi sobrang mura. Yan lang naman yung binili namin kaya nagbayad na din kami. Nakalimutan ko nga na nakabili din pala ako ng sandals dito. Siguro makikita niyo yan sa susunod na mga vlogs ko. Nung pauwi na nga kami lumakas naman ng sobra yung ulan. Mga hapon na nga siguro nung nakauwi kami kasi traffic din kami dahil malakas yung ulan. Nasakto nga makauwi ako, sinabi ni nanay sa akin na meron daw suha sa lamesa. Tuwang-tuwa nga ako kasi favorite ko tong prutas na to. Padala daw to sa akin ni Ate Dolor. Grabe, sobrang tamis. Salamat po Ate Dolor. Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo na meron akong kamit ngayong araw. PM nga yung schedule ng meeting namin. Sa Cafe Galilea nga kami magmi-meet. Kaya dito kami nagpunta ni Bebo sa Bustos. Pero di pala kami nagkalinawan na meron ng Pulilan branch ang Cafe Galilea. Kaya nung tumawag siya sa akin, nasa Bustos na kami. Tapos sabi niya sa akin, nasa Pulilan daw siya. Kaya naman nagbiyahe ulit kami pabalik ni Bebo sa Pulilan. Kapulilan lang si Bebo pero hindi siya aware na may bagong bukas na Cafe Galilea dito malapit sa kanila. Grabe, Jai. 5 minutes away lang pala to sa kanila, kaloka. Sakto naman pagdating namin dito sa Cafe Galilea, nandito na rin yung kamit ko. Siya nga pala si Ate Keng. Isa rin siyang vlogger na taga dito sa Pulilan. Ang sweet nga niya kasi binigyan niya pa ako ng gift. Natawanan na lang kami pareho kasi hindi nga nagkatugma yung pinuntahan naming place. Nagulat din daw siya kung bakit ako nasa Bustos kanina. Nung papasok na nga kami dito sa Cafe Galilea, marami pa daw naka-reserve. Anim pa nga daw kami kaya naisipan na lang namin maghanap ng ibang place para hindi masayang yung oras. Kaya dito kami napadpad sa Cafe Nel Cielo. Located nga to sa Longos, Pulilan at parang bagong bukas lang tong cafe na to. Kasi kaming tatlo lang yung tao ngayon. At in fairness, ang cute ng place nila at very Instagrammable. Syempre, dinner time na din kaya umorder na kaming tatlo. Yung mga food nila dito, budget meal lang din. Actually, first time lang talaga namin mag-meet ni Ate Keng pero ang dami na namin kwento sa isa't isa. Umorder nga kami ng tuna spicy spaghetti. Tapos sa Ate Keng naman yung in-order niya pork tonkatsu. Pinagtatawanan na nga lang namin yung iba naming ganap sa buhay bilang vlogger. Kami naman ni Bebo, ito yung in-order namin. Gibraltar steak. Nakalimutan ko kasi yung pangalan pero something S tas steak yung dulo niya. At in fairness, nag-enjoy talaga akong kausap tong si Ate Keng ha. Dami niya rin kasing kwentos kagaya ko. First meeting pa nga lang namin at super kalog at super comfy talaga ako nakausap siya. After nga na wash out na yung food namin. In fairness naman kasi masarap talaga yung food nila dito. After nga namin kumain, anong oras na din kaya naisipan na rin namin umalis. May anak din kasi tong sa Ate Keng, si Baby Lucas. Kaya hinatid na rin namin siya kasi malapit lang naman sa Longos lang din naman siya nakatira. Sobrang nag-enjoy ako kausap tong sa Ate Keng kaya i-follow nyo na rin siya. Ito yung TikTok at FB page niya. Sure ako mag-e-enjoy din kayo sa channel niya. Anyway, i-share ko na rin sa inyo tong game na nilaro ko kagabi. Ito nga pala yung tour game. Pero bago ako maglaro, kakailanganin ko muna syempreng mag-cash in. 500 lang muna yung kinash in ko.
Marami kang pwedeng pagpili ang laro dito, pero madalas ko ding tong laruin itong fishing. Feeling ko kasi nasa mall na din ako tuwing nilalaro ko to. Same na same lang din naman kasi yung mechanics. Babaril ka lang ng isda, depende sa isda kung gaano kalaki yung mapapanalunan mo. Pero kinaibahan nga nito para sa akin, hindi kasi ako manalo-nalo sa mga ganitong laro sa mga malls. Pero dito sa tour game, binibasic ko lang talaga manalo ng mga 10,000 pataas palagi. Gaya nito, sobrang dali lang kasi ng mechanics. Nakikita nyo naman yung earnings ko ngayon, 9,000 mahigit na kumpara naman sa kinashin kong 500 pesos kanina. Oo, ganyan lang talaga kabilis manalo dito sa tour game. Minsan nga hindi ko na alam kung sino yung binabaril ko, nagugulat na lang ako may mga sumasabog. Syempre, the more na may mga sumabog, yan yung mga gusto ko kasi mas marami yung mapapanalunan ko. Pero syempre, hinahinay lang sa pagbaril, minsan kasi yan yung nakakaubos ng yaman. Pero dahil medyo natatalo na ako, naisipan ko na mag-cash out. Ganyan kasi talaga yung technique ko pag nanalo na ako ng malaki tapos medyo natalo ulit, nagka-cash out na ako. Pero not bad kasi yung 500 pesos ko, 20,000 na yung na-cash out ko ngayon. Hingin lang naman sa akin dito yung GCash number at yung OTP. Sobrang dali lang mag-cash out dito sa tour game. Makikita mo naman sa settlement record yung process nung pagka-cash out mo. At ilang minuto lang din makaka-receive ka na ng text galing sa GCash. Shoutout po pala kay Mary Ann, Julie, Emmanuel, Jacob, Diana, Kate, Rihanna, Amy, Rika, at Janella Grace. Shoutout po sa inyo lahat! Yun lang naman. Salamat!